Tinapos na ng Senado kahapon ng 2 araw na kawalan ng sesyon. Ito'y matapos makabuo ng quorum ang mataas na kapulungan sa pagdalo ni Senador Chis Escudero. Agad binakante ang posisyon ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda upang iluklok si Senador Sherwin Gatchalian. Pero bago yan, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senado na bumalik na sa pagtatrabaho. Ang detalye sa report ni Kenneth Paciente. Get back to work. Get back to work because it's important. Ang dami natin kailangan gawin. Yan ang hamon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado kasunod ng 2 araw ng pagpapaliban sa sesyon nito. Apektado kasi anya ang trabaho lalo na ang mga pagtalakay sa mga panukalang batas na tutugon sa epekto ng krisis sa langis. Hindi rin umano maintindihan ng Pangulo bakit biglaan ang pagpapaliban ng sesyon, gayong ang patakaran ay dapat itong maipagbigay alam 3 araw bago ang kanselasyon at may mabigat na dahilan dapat anya para rito. I don't think na ihahatid mo ang isang senador para pupunta kung saan siya pupunta. Hindi yata sapat na dahilan yan para i-cancel ang isang session. Isang session lang yun. Ngayon, kanselado na naman ang isang session. Hindi ko nga maintindihan kung paano sila magtatrabaho kung ganito. Ang House of Representatives ngayon ay nagtataka kung paano ba, nagbago na ba yung rules, nagbago na ba yung mga patakbo natin kagaya ng sa mga nakaraan. It is a rule that is contained in the Constitution. Lunes nang hindi sumipot ang majority block ng Senado sa nakatakdasa ng sesyon matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng flood control projects. Nasundan pa yan ng hindi uli pagsipot ng majority block na sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live na ganti umano sa pag-walkout naman ng minorya kamakailan. Bagay na ikinabahala ng Pangulo. Tila nagdulot kasi anya ito ng kaguluhan na nakakaapekto sa kredibilidad ng pamunuan ng Senado. Naapektuhan pa anya ang mga mahalagang gawain ng lehislatura at pag-usad ng mahalagang panukala. The 2 other departments continue to work. The executive continues to work. The judiciary continues to work. Why does the legislature decide to stop working? I don't understand that. I talked to my fellow senators in the time I was senator, and we cannot figure out bakit nagkaganito. Paano nangyari? Paano tayo napunta rito? Sabi pa niya, kabaligtaran ang mga nangyayari sa nais na makamit ng pamahalaan. We are trying to achieve some form of stability, so that people can get on with their lives, so that people can plan ahead for their future, so that people can count on the assistance of government during this time of an emergency. And we cannot do that if the legislature decides to stay at home and have a vacation. That is anathema to everything that governance is about. Hindi anya inakala ng Pangulo na makakasaksi siya ng ganitong pangyayari sa kanyang buhay politika at nakakalungkot anya na dumating na sa ganitong punto. The country is in need of assistance. People are in need of assistance. How can we provide that assistance without the proper legislation to back it up? That is my problem here, looking at from the side of the executive. May mga opsyon na rin daw na tinitingnan ng pamahalaan sa ngayon pero binigyang diin pa rin ng Pangulo na hindi maaaring makialam ang ehekutibo sa lehislatura. We're looking at the law, we're looking at the Constitution, and to see how we can remedy the situation. But it requires the cooperation and the commitment of the Senate leadership to continue with their work. Otherwise, the executive is co-equal only to the legislature. We cannot tell them what to do. We cannot punish them for what they are doing. Kenneth Paciente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.